if time permits, I will be jumping also with the roof finishes. So para konti na lang yung maiiwan. Let me just show you the syllabus. Although I skip some of this pero babalikan na lang natin particularly with the codes. Balikan na lang natin 'to, isang session lang naman. And then, and codes, okay na tayo sa concrete. In terms of steel, I think the one that's missing here na lang is um, estimating ng rebars na cutting list. And then for module 5, discussion of pre-stress and precast concrete and slabs. Pero in terms of your plan naman, so na-discuss na rin naman na natin in terms of concrete. So we can leave this one for later discussion. And then itong masonry, I think we're already done with this one with the estimates. And then, yep, eto, i-try natin i-cover tong roofing materials and then the formworks yun. So yun yung i-discuss natin for today. Then yun, part of the formworks is the yung sa wood kasi we normally use wood or timber, okay, or kahoy sa mga formworks. Yun. Okay, so but before that also for our schedule next meeting, so i-post ko na rin, ipakita ko na lang ulit dito. Apologies kung nagkaroon ng konting confusion lang doon sa kasi I think inayos ko siya kagabi. Yan. 6 pala kayo. 3, 6. Yan. So we will be having our simultaneous exam on November 15. So mag-start tayo ng 10:30 AM hanggang 1 PM and then yan. So the topic for midterm, so from 2A to 2D and then quiz 3 would be masonry and formworks estimate. Please take note that whatever topics that will be discussed today, formworks and if ma-cover din natin yung roof. So hindi siya kasama sa 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 midterm. Sa na siya sa mga succeeding quizzes and for the final exam na. Okay. Sige, let's begin. If you have any question, just please feel free to chat sa chat box and then we will attend that later once I'm done with this lecture. Okay, so for the formworks, okay, so there are types, okay, of formworks na ginagamit. Well, what is being shown to you here are some of the other types, meaning hindi ito yung main or parang conventional din na ginagamit on small scale. We all know that for the formworks we're using timber, plywood, okay, lumber or woods, yun nga, na readily available sa hardware and it's quite cheaper than using these other types of formworks. But before we discuss the most commonly used, so for the other types of formworks, there are aluminums, fibers, and steel. So then, ano ba yung formworks? Yung formworks, ito yung ginagamit natin to mold concrete. Okay, take note, concrete material yung pinagagamitan ng formworks. We don't use formworks for steel kasi the cross section of the steel sections are already formed based on its shape. Okay, like for example, for the wide flange, C-channels, tubular, pipe, and so on. So lahat yun, kumbaga prefab na. Unlike with the concrete, so since it is a mixture of cement, water, sand, and gravel that needs to harden, so we need to mold that so that mapo-form natin yung kailangan nating cross section for the concrete structure. So with that, we need to use formworks for us to mold that. These are the other types. The reason why some or most of the construction businesses
na large scale yung pinagagamitan nila uses this types of formworks because of its reuse capability. When we use this kind of support or formworks rather, um, once na nag-harden yung concrete element, so pwede nilang tanggalin at i-reuse. Unlike with with the commonly used formworks na wood, meron kasing certain usage lang siya na pwede mong gamitin. Then later, scrap na siya and then tapon. In the long run, mas tipid if you're gonna use these other types of formworks if you are using or if you are molding a um certain concrete element repetitively. Tipo kunwari gumagawa ka ng condominium. For example lang, sa isang condominium developer, and then meron kang sabihin natin apat na condominium projects for them, and then you are molding a precast or let's say yung mga wall panels nila na precast. So kailangan din natin ng formworks nun, or let's say yung slab on site, since most of the condominiums naman paulit-ulit lang yung sequence sa floor or the cross section. And then pag lumipat ka sa ibang sa ibang condominium, konti lang yung difference na pwede mo pa rin ulit magamit yung same formwork. So mas makakatipid ka unlike you're gonna use timber kasi or lumber kasi um in terms of the initial cost, mas mataas itong aluminum fiber and steel types of formworks, pero if you're gonna equate it kapag ka long term, mas nagiging mahal na ngayon yung wood. Okay. So more on ano siya, investment in terms of asset, para nagiging asset mo siya. Ayan. So dito kung mapapansin nyo, the surface, yung some use formworks na repetitive etong mga braces, pero yung panel, let's say pwede pa yung plywood ito, at least yun na lang yung bibili nila, or may mga cases naman na lightweight metals yung gagamitin, so pwede rin naman na ganun. Okay, well, ano naman to, ang bottom line nito is that portion of the formworks are being used repetitively. Kesa kung i-imagine niyo kapag magpapatayo ka lang ng bahay, since hindi ka naman bibili or hindi ka mag-i-invest sa ganyang klaseng material, kasi after magpatayo mo ng bahay, aanhin mo naman 'yon, 'di ba? So ang normal na ginagamit diyan yung mga kahoy na 2x2, 2x3, 'di ba? Yung mga 2x2 na mga nakikita natin. So yun yung pag-uusapan natin as we go along with this lecture. Okay? Ayan. So, before we jump with the board foot pala, balik ko lang muna ako dito. When we are dealing with uh, plywood, kasi nasabi ko 'di ba na ito, assuming kunwari, imagine niyo this is a lumber or 2x2 yung ginamit na bracing, tapos plywood yung ginamit natin. So, if we're going to use plywood, okay, you may opt to use any type of plywood or plyboard, as long as alam mo kung ano yung capability lang nun, meaning let's say hindi mo na i-reuse, so might as well mag-invest ka lang sa mas mura. Pero kung i-reuse mo yung forma, so might as well mag-invest ka ng konti doon sa plywood na yan. Take note that there are different types of plywood. We have the ordinary, yung pinakamura. Minsan meron pa nga tayong substandard na plywood. Yun yung mga plywood na talagang pang-forma lang, kasi hindi maayos yung mga filler sa loob nun. Kumbaga, kung titingnan mo yung cross-section, merong mga voids doon sa loob. Kasi nga, ang intention lang doon is pang formworks lang talaga. Okay. Now, if you want to reuse that at least twice or thrice, so baka pwede kang mag-option ng marine plywood ang gamitin mo, kasi if you're going to use that, at least kahit maka-absorb siya ng tubig, hindi kagad siya
masisira, pwede mo pa siyang ma-reuse or pwede naman tayong gumamit ng phenolic. Okay, pakita lang natin yung mga sinasabi natin. I think wala kasi dito sa ano yan, sa slide. Well, on your end, you may, ano na lang, take down notes. So, ordinary plywood. Okay. Yan. Yung pagka-ordinary plywood, yun yung common na plywood lang. Hindi mo siya minsan makikita directly yung difference niya sa marine. Okay. So basically halos parehas, 'di ba? Ayan, kung titingnan niyo yung images niya. Ano naman 'yan, tinatanong 'yan kung or sinasabi 'yan na sa hardware na kailangan mo ng 1/2 or 3/4 marine plywood. Pero normally 1/2 inch lang naman ng plywood ang ginagamit. Okay, yung ganito lang kanipis. Ayan. Ay, hindi makapal yan. Ito pala. Yan, ito lang naman yung normally na ginagamit natin sa ano, sa ano to, sa formworks. We don't use 3/4 like this one. Kasi ano to ginagamit na to sa mga partition or for any other use. Masyadong makapal pag ganito ang ginamit. Normally, ay, ang bagal mag-load. Normally, yun nga, ganito lang kanipis yung ginagamit. Okay, yung 1/2. Okay, and then we also have the phenolic plywood. Ayan. Sa phenolic, ganun din. Same lang din yung thickness, mas manipis, pero ito makikita nyo may coating na itim. I think nakakita na kayo nito. So ang advantages nito or ang advantage nito rather is mas excellent siya sa waterproofing compare sa ano sa marine. Kasi dahil nga meron siyang coat. And take note, ayan makikita natin dito yung long term and short term niya. Pero take note, mas mahal 'yan. Pero if you're gonna equate like for example, if you're going to to use formworks 4 times, sabihin natin kaya ng phenolic na bibilin mo yung 4 times. Yung cost niyan pagka multiply mo yung ordinary or yung marine for 4 times, mas mura na ngayon si phenolic. Again, depende 'yon sa 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 dami ng usage nung formworks na paggagamitan. Kaya tutulad ng nasabi ko kanina, please make sure na alam nyo yung kumbaga yung capability ng plywood para kapag bibili kayo ng material sa actual, makakapag-decide kayo which of these three ang bibilhin nyo for the formworks itself. Kasi yun nga, kung isang beses lang, edi ordinary na lang bilhin mo. Kung mga dalawa, or tatlo, baka pwedeng marine or dumiretso ka na ng phenolic. Well, pwede mo naman siyang kwentahin kung ano yung advantage and kung ano yung advantage and disadvantage at the same time, pwede mong kwentahin yung magiging cost ng material itself. Okay? Ayun. Now, and also take note whenever we apply, we use formworks, we apply oil or yung sinasabi nila use oil. Kasi para pag binuhos yung concrete, hindi didikit yung concrete sa plywood. Kahit yung kahit sa ordinary, kahit sa marine, kailangan nyo pa ding maglagay. Yung iba I think hindi naglalagay. That's the reason why napakagaspang or minsan nasisira yung surface nung nung concrete na pinorma kasi nakadikit or didikit talaga yung plywood. Take note lalo na kung yan hindi phenolic, kung yan ordinary lang or marine. Take note kasi that wood absorbs water. Okay? Para hindi masyadong mag-absorb. Take note, hindi mo naman maiiwasang mag-absorb yan Pero again, para hindi mo para maiwasan mo na marami yung ma-absorb niya, kailangan mo talaga mag-apply ng oil doon sa surface natin. Okay? Kung if ever na meron kayong tauhan na tatama rin mag-apply, huwag kayong papayag na hindi mag-a-apply. Kasi at the end of the day, you are the one liable for the quality of the project that you will be building in the future. Hindi yung mga tao natin, yung mga labor, yung mga mason, or kahit si foreman, hindi sila liable. Okay, tayo yung liable dyan. Kaya kayo dapat ang masusunod. Alright? Okay, sige. So let's proceed. So paano ba natin kino-compute yung yung kahoy?
or presyohan. Normally, the price of a lumber, okay, or timber or wood is nakabase sa board foot. Okay? So kailangan nating i-compute ilang board foot ba yung ating i-estimate. Hindi natin siya in-estimate na kunwari bibili ka ng 2 by 2 by 8 feet, 6 feet. Hindi ganon. Tapos sasabihin mo 6 na 2 by 2. Hindi. Kino-compute mo siya by board foot. So through that board foot, you can arrive kung ilang piraso. Pero the basis of the costing sa hardware or sa actual is based sa sa board foot. Kaya pag nagtanong ka sa hardware, magkano per board foot? Ganon. Or kapag ang binigay nila sa yung price is kunwari 2 by 2 by 6 tapos ito yung price. Well, converted na yon coming from the board foot. Standard kasi yun. Pag sinabi mong board foot, kahit na anong niya, so mako-compute mo pa rin naman yung kung magkano. So let's compute then bago tayo mag-arrive with the board foot. Okay? So ano ba yung mga market size available? Okay? So unahin natin sa length. Okay, for the length, it comes in various lengths. 6, 8, 10, 12, 14, 16, sabi dito. Then for the thickness, it's 1, 2, 3 and so on. Pero normally it's 1, 2 tapos 4. Okay? Wala naman with regards to steel, unlike with this steel. Si steel kasi yung rebar milled yun eh. So fix na yung size doon. Dito, pwede ka naman magpaputol. Kunwari, yung hardware na bibilhan mo medyo malaki tapos meron silang pwede ka magpaputol ng desired cross section mo as long as meron silang equipment for that. So makakapagputol sila. Meron kasing mga hardware na hindi capable lalo yung mga nandito sa Manila. Pero sa province nakakita ko sa amin sa Bulacan. Nagpuputol sila. Actually, yung naputol pa nga namin puno before. Hinatastas namin sa kanila, nagbayad lang kami para makapag-come up kami with these sizes. Okay, ayan. Okay, so yun. For the cross section, familiar naman siguro ang lahat. Then we have the thickness and the width and the length. Ayan. Okay, so let's compute the board foot. So paano ba natin kino-compute ang board foot? Okay. Take note that board foot is a unit of measurement for timber. It is a unit of volume. Pag sinabi nating board foot, volume yon. Okay? So, it is a measurement of 3 dimension. So, since volume siya, yun nga. So, 3-dimensional siya. So, paano siya nakakompute? Take note, just imagine a 1 by 1 foot by 1 inch. Yun ang 1 board foot. Okay? So, or ang 1 board foot is equal to 12 inch dahil nga 1, 'di ba? 1 by 1 foot. So 12 inch by 12 inch by 1 inch. So that is 144 inch. Kahit hindi niyo natandaan kung ilan 'to. Basta lagi niyo tatandaan, gawa ka ng square, ang cross section niya is 1 foot by 1 foot by 1 inch yung thickness, 1 inch yung thickness. So you can come up with the equivalence of 1 board foot. Okay? So ganun lang kasimple. So if you want it in cubic inch, so that's 12 by 12 by 1 inch. If you want it by cubic foot, okay, yung equivalent ng 1 board foot. So that is 1 foot by 1 foot by 1 over 12 dahil 1 over 12 to 1 inch na to. So that's 1 over 12 cubic foot. Yan ang equivalent sa 1 board foot. Okay? Yan. So for the conversion, so ano lang naman siya, this is the board foot. Okay, so parang ganito lang din. Okay, ayan. So if it is presented in inches, okay, so that is over 144. If that is presented by thickness and width, the cross section is inches and the length is in foot, so that is over 12. Okay, so pero madali lang naman kasi ang basis lang natin dito is the conversion of coming from this one. Okay? Ayan.
So aside from that, take note that we apply the ideal lap. Etong lap naman na 'to kapagka gumawa na tayo ng formwork tapos pinagdidikit natin. Okay, for example, kuha ako ng paint. Ayan. For example, 'di ba, let's say bubuhusan mo 'to kunwari cross section ng column, okay? Then kailangan mong gumawa ng formworks dito, okay? Tapos saka dito. Ngayon, tapos meron ka dito. Na-imagine ba class? Bale ganito siya. Ayan. So yung sinasabi nating ideal lap, eto 'yon dito. Ayan. Yan yung ideal lap na sinasabi natin dito na 2 inches. Okay? So balikan natin 'to. So kapagka chinek itong cross section na 'to, ay yung elevation nito, okay? Or sabihin natin naka 3D muna, ganyan. Yung formworks natin. Sabihin natin plywood 'to, tapos maglalagay tayo dito ng kahoy or ng 2x2, 2x2, tapos andiyan na yung mga bracing sa loob. Okay? Mamaya meron tayong example tapos may mga brace dito para ano, para hindi mabubuntis yung plywood. Tapos ganoon din dito sa side na 'to. May kahoy, may kahoy, may kahoy dito. I hope class na-i-imagine nyo ha. May kahoy dito, ganyan. Ayan. Tapos after nyan, maglalagay tayo ng sinturon, parang naka paganon, tapos naka-interlock on this side. Okay, so mamaya meron tayong example for that. So, going back with the lap, so ito yon yung sinasabi natin dito. Pag pinagdikit mo na yung etong lighter brown, this is sabihin natin yung plywood, and then etong darker brown, that is the brace, okay, nung ating formwork. For the ideal lap, it is 2 inches or 50 mm. Take note, if you're dealing with timber, the conversion of inches is equal to 25 mm. Wala na yung 0.4. Okay? To simplify everything. Okay? So that's for every inch to 25. I think nasabi ko din naman yun doon sa CHB. Okay, and then yun, or if you want it to be much accurate, you may use the thickness of the plywood and plus the thickness of the brace. Pero normally 50 okay lang yan. Kasi ang importante lang naman, kaya natin sineset yung lap kasi hindi natin gustong mangyari na hindi to nakalap kasi hindi siya maglalak. Meaning, if you're going back with the drawing dito, just imagine kung meron kang column, column ganyan. Tapos ang lalagyan mo lang yung sides lang dito. As in sinakto mo kung gaano kalapad yung column mo. Ganyan. Ayan. So tawag diyan, mas makakadagdag ng interlocking niya or ng stability ng formworks kapag extended yan hanggang dito. Okay. Ayan. Comparing with this one. Ayan. Although maglalagay ka pa naman ng parang sinturon diyan na nakapaganon dito. Makikita niyo yan sa parang nakaganyan. Pero 'di ba, mas matibay kung nakadikit pa to dito. Okay. So, balikan natin si board foot. How do we compute board foot with this one? Okay. Kunwari gusto nating makuha yung isang board foot ng isang length ng kahoy na gagamitin natin. Okay. So, we get the cross section. Okay, this one. That is A and B times length. Okay. So, for us to determine the number of pieces nung bibilin mo sa hardware. Okay, so that is yung board foot na na-compute mo in total times 12 over yung board foot
ng market size. Ito board foot to ng market size kasi ito again yung board foot na na-compute mo na yung required board foot mo, this one. Take note, board foot is a unit of volume. For example, kung kailangan mo ng na sabihin natin ng 50, ay hindi, sabihin natin 8 board foot. So that's times 12, tas i-divide mo lang sa volume ng per piece kasi ito yung piraso eh. Okay, kung ano yung ino-nominate mong length. So you would be able to determine the number of pieces. Okay. So later meron tayong example for this. Okay, so let's say punta tayo sa example for the footing. Ayan. So sabi dito, ang footing dimension daw is 1 by 1 by 300 mm. 1 by 1, yung internal to class yung sa loob times 300 mm, the thickness. Then, ang plywood daw na gagamitin is 1/2. Huwag muna nating sabihin kung that is marine or phenolic or what. Pero take note, basta 1/2 inch. And then, we will be using this length na mabibili sa hardware. 2 by 2 by 8. Okay? So, take note, yan yung size na bibilin mo sa hardware. Or yan yung kahoy na bibili mo sa hardware. And then, sabi pa sa given, etong footing dimension na to is 4 na piraso. Okay. Ayun nga. Tapos use this size. Okay. So take note na yung 2 by 2 by 8, gagamitin natin yan sa bracing. Siguro naman obvious naman doon sa drawing kung ano yung ano natin, paglalagyan ng 2 by 2 and then kung ano yung plywood. Now, if you will check this, etong side na to, yan, etong side na to, 'di ba? Ito, tsaka yung side sa kabila, hindi ba pareha sila? Tapos eto nandito na to, etong side na to, tsaka yung nasa likod, dito, pareha sila. Now, balikan ko lang to, on this side, if you're gonna imagine, yung length nito, from this point papunta dito, hindi ba that's 1 meter? Kasi yung nag-overlap yung along this side. Okay? Now, on this side naman, from this point hanggang doon sa pinakadulo, ang sukat ng plywood na puputulin tsaka ng 2 by 2 dyan that is 1 meter kasi yun yung size ng footing plus yung lap. Ito, yung lap. Okay? Yan natin. Screenshot natin. Okay? So, para pwede ko sulatan. Tapos isi-send ko dito. So, take note that from this point, yan, hanggang dito, hindi ba that's 1 meter? Okay? Ito lang naman yung importante kasi yung depth, constant naman yan sa 300. And then, from this point, up to this point, hindi ba that is 1 meter plus twice ng lap. Yan. So, kung ang lap na gagamitin mo is 50 mm, so that's 2 times 50 mm. Okay? Ito yon yung lap. Ayan. I hope clear yan ha. So, straightforward naman yung explanation natin dyan. Teka, for that, idadrop ko lang to sa chat. Okay. Now, so let's solve kung ilang board foot yung kailangan. So, punta tayo sa pahaba. Ito. Diba? Yung side muna ng dito. Yung side muna dito. So, ito. Okay. So, hindi ba that is 1 meter yung length na pag ganon? Yung sa side lang muna ng 1 meter. So, you convert that into feet. So, times 3.28 feet. 4 na piraso. Tama ba? 4 na piraso kasi yung isang side, ito ba yung ano natin? Ito, yung isang side, that is, ito, 1, 2, na 1 meter, di ba? Sa kabila, 3 and 4. So, times 4. Okay. So, ito yon.
So, again, you convert the 1 meter sa feet na 3.28. So, times 4 pieces yan. Okay? Now, ano ba yung cross-section nito? Kasi kailangan makuha yung volume nito, di ba? Kasi take note that board foot is a unit of volume. So, if this is 3.28 feet times the area na 2 by 2 inch, okay, times 4, we just divide that by 12. O saan nanggaling yung formula na yan? Ito yan, yung kanina. Naka-inch yung ating cross-section, yung length naman natin is naka-feet over 12. Okay, I hope clear yun, class, ha? Ayan. So we would arrive for this side, ang board foot natin is 4.37. Okay. On the other hand, yung kabila naman, dito, di ba? Sabi natin that's 1 meter plus lap na dalawa. Okay? So, punta natin dito. So that is 1 meter times dalawang lap. Sabi dito 2.25 times 0.025. Take note that this is a conversion from inches. Tama ba? Tama. From inches to meter. Ah, sorry, wait. Yung 2.20. Teka, asa na nga ulit yun? 50. Yung, teka, wait lang, nawala ako bigla. So this is the lap. So yung lap na 2. Kangakuha nga ako ng calculus. Tama ba yan? Supposedly, dapat ang length natin dyan is 50. 50 ba ginamit? I think pwede naman 50. 50 on this side and then on the other side. So that is 50 mm. Divide natin sa 1,000 para 0.05. Simplihan lang natin. Yeah, 0.05. And dito sa side na to, tsaka sa kabilang side. So that is times 2. Ayan. 0.1. 1.1. I think ano dito, may naisama dito. Ano natin, edit natin. So this would be ano na lang. 2 times 0.05 na lang. Ayan. In ano na to in mm. Ayan. Ay in meters na pala yung mm. Ayan. So that would give us 1.1. So 1.1 times 3.28. That is 6 on. Close lang din. Ayan. Then we will just substitute that here. Palitan natin to. Okay. So take note class that's 1 plus twice ng lap na 50 mm or 0.05 times 4. Okay? So then we multiply that sa cross section na 2 by 2 kasi yun yung gagamitin natin over 12. Medyo close din. 811. 811. Ayan. Okay. So dito, I think, wait. So dito naman, yung brace natin, ay, yung brace naman natin patayo. Ito, tsaka ito. Yan. Kung titingnan natin dito, hindi naman nagbabago yan itong mga nakapatayo. Kahit saan yan. 2, 3. Pero kung mapapansin nyo, we have 12. Diba? Tik tatlo per side. Okay. So for the spacing of that, okay. So normally we can set one isa on both ends tapos sa gitna. Kung tingin niyo medyo mahaba, pwede niyo naman dagdagan gawin yung
gawin yung hatiin nyo sa tatlo. So instead na nasa gitna to, nandito yung isa tapos nandito. Kumbaga apat yung magiging brace natin. Again, depende naman yan kung gaano kahaba yung footing. Pero normally, okay na tong ano na yan. Okay na yung every end tsaka middle. Okay. Ay, hindi pala to PowerPoint. Okay. So that's 12 pieces. Tapos yung 0.3, this one. Okay, yung 0.3 i-minus natin yung yung depth. Yung depth nung ating brace sa taas. Kasi yung 300 mm, di ba, from this point hanggang dito, yan yung footing. Eh, hindi tayo pwede pumutol syempre ng 300 mm, masyadong mahaba. So, ang puputulin mo, ililes mo to. So, yung 2 inch dito, tsaka yung 2 inch dito. Okay? So, that's 3 minus 2 times 0.025. So, ito yung inches nito, di ba? Per inch, di ba, is 25 mm times 2. So, that is 0.05. Tama ba yun? Times 2 kasi dalawa. Again, ulitin natin. From, ito is 2 inches or 2 times 0.025 or 0.5 mm. 0.5 meters rather. Okay? And then, since dalawang piraso yan, so that's times 2. Okay? Etong 2 times 0.025 is just a conversion lang ng per inches. Pero kung gusto nyo, pwede nyo i-diretso yung 0.05 dito. Okay, so with that, so we will arrive with 0.02 and then we multiply that by feet over meter para maging feet yung unit. So that's 0.656 feet. So same lang din, you multiply this with the cross-section kasi ito yung length. So you multiply that with the cross-section ang gagamitin mo. That's 2 by 2 times 0.656 times 12. Okay? Over 12. Yung 12, again, that's the number of pieces. Similar with this one. 4. Yan. 4. 4. 4. So the answer is 2.624 board foot. And then, we add everything. I think dito kailangan kong palitan. So, we add everything. 1, 1. Then, we will have 4.37 plus 4.811 plus 2.624. So, that is 805. 11.805 board foot. Okay? So, yan yung total board foot na kailangan natin. So, pupunta ka sa hardware. Magkano per board foot? So, pag sinabi sa yung presyo, i-multiply mo lang dito. So, alam mo na magkano yung cost natin. Ganun lang kasimple. Then, para malaman natin ilan dapat yung i-deliver sa ating kahoy, ibabalik mo to sa formula ng board foot para ma-convert mo ilang piraso. Yun yung pieces na sinasabi natin dito. Ayan. Okay? Balikan natin. Okay. So, with that, update ko pala. This is 805. So, this should be 805. So, yung board foot natin na 11.805, just multiply that by 12. Okay? And then you divide it with the volume of the size na bibilhin mo sa hardware. In our case, that is 2 inches by 2 inches by 8 feet. Okay? So, 4.27. 4.27. Ayan. Okay? Ano ba? 4.27 or kung ito is kapag per piraso yung usapan or you just multiply that by 4 kasi apat yung footing natin. 707. 708. Ayan. So in short, so the final
um, ano 'to, pieces na kailangan mo is, um, pagka ang kino-consider mo ay isang footing lang, more or less that is 4.427 or 5 pieces. Pero since the given says that there are 4 footings na 1 by 1 by 300. So you just multiply that by 4, then bago ka mag-round up. Take note when you are doing estimate, you don't do round down. You'll always do round up. Okay? So that is 18 pieces ng um 2 by 2 by 8 inch. 2 by 2 inch by 2 inch by 8 feet na bibilhin mo sa hardware. Ayan. Okay? Okay. So let's proceed naman with the next one, which is column. Punta tayo sa column. Ayan. So sa column, so sabihin natin ang gagamitin natin is 2 by 3 by 10 feet. Okay, 2 inch by 3 inch by 10 feet. So there are at least two types of of tawag dito, of support or bracing sa pag-ano ng column. Okay? So it can be a continuous rib type like this one, dire-diretso, or a continuous stud type. If you're gonna ask me which of them is much better, for me the answer is the continuous. For me yun pero it may vary pa din sa case to case scenario. The reason why is that take note pag nagbuhos ka kasi ang resistance lang ng ating formwork in terms of the ano to, the yung volume nung concrete na basa. Kasi para ano yan possible na mabuntis or parang pag nagbuhos ka, magde-deflect outward kasi nga, 'di ba? Since kunwari, since ganito yung ating column, sabihin natin, pinorma, possible na gumanon yan, bumukol yung formworks. So, ano bang kailangan natin dyan para masuportahan? Hindi ba dapat may brace tayong paganon? 'Di ba? Doon sa formworks natin. Ngayon, kung konti yung laterally na ganon yung ating tawag ito na konti yung support natin vertically na pag ganito to resist yung forces papunta dito. So chances are pwede siyang lumobo. Although pwedeng sabihin ng iba kaya nga tayo maglalagay ng sinturon pero mami-minimize natin yung paggamit niyan. Kasi hindi lang tayo nakadepende doon sa 2 piraso dito sa side na 'to. Unlike kapag naka-stud type. Okay? Siguro kapagka mga beams, just imagine kung mga beams tapos stud type, okay 'yun. Kasi tawag diyan, ang ano din naman nun is laterally, 'di ba? So, pagka ito ay nakahiga or nasa ilalim, mare-resist niya 'yan. Parang pag nasa ilalim magmumukhang parang joist. Okay, unlike with this one, pag column kasi since vertical, so mas maganda for me ito. Tapos tsaka ka na lang maglagay ng sinturon. Ito yung nire-recommend namin compare with this one. Okay. Yeah. Pero again, case to case. Kung sa ganito sanay. Kasi take note class din, kapag ka nag-stud type ka, sana yung natin? Dito. Snipping tool. Ayan. Take note that if you do yung additional brace dyan, di ba maglalagay ka pa naman ng outer dito para i-interlock doon sa all sides. Ganyan. Okay, tapos meron ka dito. Okay? Tama ba yun? Kaya lang, ganun din dito kapag nag-interlock ka. Ayan. So, in a way,
yung resistance mo sa side na 'to, dumoble lang dahil pa ganito din 'to, eh. Pero vertically ito at least 3, tama ba? Tapos ito, 2 lang, okey. So mas maganda ganito yung gamitin natin. And at the same time, mas tipid din sa kahoy. Kasi kapag ganito siyempre mas masinsin para hindi mabubuntis yung ating, column. So, mas mapaparami ka din ng kahoy. Ito isang diretso lang kasi ibe-brace mo naman, eh. Tsaka mas matibay 'to. Kung gusto mo lagyan mo lang sa gitna, ayan, okey? Tsaka yun, the more na mas mahaba, later 'pag nag-reuse ka, magagamit mo ulit. Eto maiksi na, eh, pagka ni-reuse mo kailangan ganyan lang din kahaba o kaya mas ano, mas maiksi yung paggagamitan. Kasi if not, tapon na yun. Eto, puwede mo pa uli putulin. So, ano ano na lang, kumbaga diskarte kung paano mo siya ililay. Pero anyway, whatever, type of of bracing that you're gonna use, so just imagine na lang or kung paano natin i-a-apply yung pag-estimate, so parehas lang din. Okay, so going back, sabihin natin sabi dito 'di ba we will use 2 by 3 by 10. So ganito yung magiging orientation natin, ayan. So eto yung block, yan yung naka-vertical. Okay, I think dito ang ginamit is stud type, sa example. And then ito, yan pa, vertical. Take note, if you're gonna orient, di 2 by 3, di ba magkaiba ng cross-section? So, idikit nyo yung plywood sa shorter section. If you're gonna observe this one, ito yung 2 inches, ito yung 3 inches. The reason why is that mas matibay, ang mas mahaba, in terms of the ano 'di ba, ano nga 'to yung, um, moment of inertia niya 'di ba, mas mataas ang moment of inertia niya kapagka ano later ano 'to mas mataas ang moment of inertia niya 'pag ito yung depth 'di ba? Ano bang formula ng moment of inertia, that is BD cube over 12 'di ba ng rectangular. Now, bakit eto pa so paano naging eto yung depth? Kasi ang load mo is manggagaling sa plywood. So meaning, the load is parallel to the depth na 3 inches. Tama ba yon? Para maiwasan natin yung pagbuntis ng plywood or in a way, dahil laterally nga yung parang force na nag-act sa plywood, so dapat perpendicular doon sa plywood yung ating longest side. Okay, kasi kapagka shorter side 'yan, so sayang naman yung resistance nung ano plywood ay nung 2 by 3 kung nakabaliktad. Kaya kung mapapansin niyo again, laging naka-face yung shorter side doon sa plywood. Kaya ganito yung orientation. Gano'n din dito, okay? Okay, kung mapapansin niyo pantay sila, 'di ba? Ito yung color brown, kapantay niya ito kasi if you're going to check its section, eto from this point papunta dito, that's 3 inches. Okay. So I hope na-imagine niyo 'yun, And then sa example ang gagamitin daw dito is, thickness ng plywood is 1/2. Okay, as I've said 1/2 lang din naman yung ginagamit talaga. Tapos the length of formworks na puputulin natin is 1.73 for columns. Okay, ayan. So tingnan muna natin 'to. So same lang din dun sa kanina, 'di ba? Itong side na 'to, that is ano bang section ng column natin? Sinabi ba dito? Ayan, 300 by 300. So 'di ba dito sa side na 'to, it's 300, tas sa side na 'to 300. Sa side na 'to 300 plus lap, 300 plus lap. Okay, I hope clear 'yun, Okay. Okay. Then, so yung 8 pieces na 'to, that is 8 2 by 3 by 5.674 or 1.73 inch.
So ito converted na. Yung length natin dito, that is 1.73 meters, 'di ba? Ayan siya. So 8 kasi each side tigda 2. Tama ba 'yun? 1 2 3 4 5 6 7 8. Now, 6 pieces, sabi dito, 6 pieces na 2 by 3 by 1.23 or that is 3.75. So saan siya? So, yan naman ay, asan na nga yan? Ito pala formula niya. Thickness to eh. I think, palitan ulit natin yung thickness. I think iba yung ginamit na thickness dito. Gawin natin 0.05 kasi may lap to. 0.5. Ayan. Okay. So, ito naman ay, so, yung 3 inches, okay? Sa 3 inches, idagdag natin yung lap ng side na to. Yung simplihan na lang natin to. Ulitin ko lahat to. So, ito muna yung kunin natin. Teka, punta muna tayo dito. Unahin muna natin tong side na to. Ito. Ayan. So, meron tayong 6. Okay? So, that is, ito yon. So, that is 300 mm yung side na to minus yung thickness nitong dalawang 1.73. So that is 0.3 times dalawang 0.25 tapos 2 inches. Okay? So etong 0.25 times 2, that is the thickness of this kahoy. So kung titingnan natin to, ito 'yon. So 'di ba ito ay 300, itong side na to. So 300 i-minus natin tong thickness na tong block na to, tsaka ito, dalawa 'yan. So tapos 2 inches 'yan, 'di ba? Yung side na nakadikit sa plywood. So that is this one. So the answer is 0.2. If you convert that with feet, so ito yung sagot. Ayan. Ito naman yung para dito sa kabilang side. So that is 0.3. Ito natin to. Ito. 0.3. Plus lang pala to. Plus dalawang side dito. Ito. Tsaka ito. Dalawang 2 inches. Tama ba? But wala nang minus yan. Okay? So that will give us 3 plus 2. Ay, mali. 0.3 plus 2 times 0.05. 0.4. 0.5. So this is 0.40. Ayan. Okay, so if we convert that sa 3.28, that's 1.312. Kinorek ko lang klase. Ayan. So that's 1.312. So ito yon. So 300 plus yung tick. Plus lap lang naman. Yan. Tapos ididikit na natin. Okay? Sige. And then, papunta tayo dito. Ayan. So okay na tong tatlo. So 6 pieces yan kasi tatlo dito, tatlo sa kabila, tapos tatlo dito, tatlo sa kabila. So now let's go with this side. Okay, dito. So paano naman to nakuha? Yung 3 inches, ito na nga lang tingnan natin. Okay. So yung side muna dito. So this is, 'di ba? This is 300. Tama? Plus thickness nito. Ilan ba yung thickness nito? 'Di ba that is, or yung depth natin diyan, that is 3 inches. So from this point tuloy-tuloy hanggang dito sa block, hindi ba that is 3 inches? Okay? Plus sama natin yung plywood. 3 inches plus the plywood, which is 1/2. Okay? 1/2 inch. So that's 3.5.
inch, tama ba? Okay? Times 2, 2 sides, tsaka dito. Okay. So, again, from this point, papunta dito, that is 3 inch plus half inch plus 300 mm plus half inch plus 300 mm. Ay, 300 mm plus 3 inch. Okay. Pero, ang kailangan natin kunin kasi, etong kahoy na to. Ayan. So, gaano ba kahaba? Ayan. So, yung sinukat natin from this point up until this point, plus yung depth neto na 3 inch din tsaka 3 inch. So, parang lalabas, wait lang. Okay. So, kung titingnan natin again, we have 3 inch dito, 3 inch dito, 3 inch dito, 3 inch dito, half inch, tsaka 300 mm. So, yan dapat yung makikita natin dun. Saan na ba yun? Dito. Okay, so um, that's 3.5 times 0.25, convert lang natin. Convert. Oh, tama. Yan. Convert muna natin sa meter, this one. Okay? Yan yung again yung 3 inch plus the plywood, that's 3.5 times 0.025 para maging meters muna times 2. Yun yung nasa loob, ha? Ito 'yon. Ito. And then yung sumunod naman, that is 3 by times 0.025 times 2. So ito na 'yon, yung thickness nito. I hope clear tayo doon. Kaya yung isa 3.5, isa 3. Minultiply lang natin sa 0.25 para 0.025 para maging meters, then you multiplied both by twice kasi both sides yan. Again ha, ito yan. 3 tsaka 3, yan yung minultiply natin sa 0.025. Tapos ito yung 3.5 tsaka 3.5, yan yung minultiply natin sa 0.025. Then we add everything with the 300 mm or 0.3, we will arrive sa 0.625. Ayan. Or the conversion of that is 2.05 feet. Okay. Okay. On the other hand naman, yung pakabila, ito. Okay. Sa pakabila, kung titingnan natin dito, ayan. So, ito naman, 300. Okay. Ano natin to? Ito naman, 300 sa loob. Tapos, 0.5 plus 3. 0.5 plus 3. Okay. And then, yung ating thickness dito. I think parang same lang din on the other side. Oo, tama. Same, tama ba? Same. Yeah, same lang. Yun. So, eto siya. So, that is 3.5 times 0.025. Tapos 3 times 0.025. You multiplied everything by 2 kasi both sides siya. So, the answer is 0.625. Yeah, same pala. Then, you convert that with feet. So, we will have this length. I hope class clear ha. Medyo nakakalito lang sa ano to, sa una kasi kailangan mong i-analyze talaga gaano kahaba. Well, yung iba, putol lang ng putol. Kaya lang syempre, we want everything to be to be economical para hindi masayang yung kahoy. Kung kaya pa natin pumutol ng isa pang leg sa kahoy, will do. So, iwasan natin yung magputol ng any excess with that. Okay? Ayan. So, and then after that, we multiply everything. Ayan. Tama ba yung sagot natin dito? 132. Ito, pinalitan natin to eh. Ayan. So, 132. 312. 312. 312. Okay. 312. So, ito, that is 2 by 3 by 5.678. 74 rather.
So, ito yon. Tapos, ito yung sumunod. Ito yung sumunod. Ito at ito. Tapos, imumultiply mo lang ilang piraso. So, with that, so that is 2 times 3 times 5.674 times 8 over 12 para makuha yung board foot. Ganon din tong isa, 2 by 3 by 1.312. Teka, sige, para di kayo malito, i-ano natin, i-set ko pala muna to. We multiply that dito sa kabilang sheet. Okay. So, ito yung kanina. Ayan. So, that is 8 pieces na 2 by 3. So, ito yon. Tapos, ito naman is this one. Tapos, ito ay ito. Tapos, itong dalawa, pinagsama ko na. Parehas lang naman di ba? So, times 12 na siya. Okay. Ayan siya. Itong dalawa. Okay. So, with that, let me just update muna pala ito kasi hindi yan. Binago natin. 2 by 3 by 1.312 times 6 over 12. 3.94. 936. Okay, so with that, so ito yung board foot per cut. So we just sum it up kasi isa lang naman yung size ng kahoy natin dito. So we total everything. Ayan. 6 ba yan? 936. 936. So we add 2 into 22.696 plus 1.968 plus 12.3. 40.9. Ayan, palitan natin to. 40.9. So yun, i-total lang natin yung board foot per cut. So ito na yon. So that is 40.9. And then, yeah. 40.9 times 12. O, divide natin sa 2 by 3 by 10. Yan yung sinabi sa problem. Yan yung length. So the answer is 8.18 or 9 pieces. Okay? Or, since ang sabi sa problem, that is 4 pieces ang gagamitan natin nito. So we multiply that by 4. So the answer is 472 or 33. Okay. Take note class, kapag nag-round up kayo kagad dito tapos minultiply nyo kagad sa 4, magiging 36 pieces. Mas mahal. Baka mauwi sa wastage yung remaining. So since maliit lang naman tong ipuputol na tong 0.18 doon sa kasunod, might as well, add nyo na lang muna bago kayo mag-round up. Kung mag-wastage kayo, di gawin yung 34 pieces. At least, nakatipid pa kayo ng mga 2 pirasong kahoy. Take note, may kamahalan yung kahoy na yan kasi 2 by 3 yan. Siguro baka umabot yan ng more than, siguro mga more than 500 to 700, mga ganon. Not sure with the actual price ngayon. Pero roughly ganun ang presyo ng ng kahoy kapag binili mo siya sa hardware. Medyo mahal. Okay? So yun, I think that's the end of our topic. Any question? Malinaw ba? Thumbs up naman class kung malinaw or kung may question or chat lang. Thumbs up kung malinaw. Kung hindi kayo nag-thumbs up, sabihin hindi malinaw. Okay, malinaw naman. Sige. Ine-emphasize ko lang na paulit-ulit ito kasi ito talaga yung nakakalito. Saan nanggaling yung plus? Bakit minus? Bakit times 2? Bakit times 8? Ganun na. Times 12. So, ayun. I hope clear naman na gets nyo naman. Sige. Let's just take a break. Siguro mga 5 minutes tapos jump tayo dun sa next topic natin. Siguro pasadahan na natin yung yung next topic kasi we'll never know kung baka mamaya magkaroon ng mga unforeseen mga suspension sa future ganyan. So i-cover na natin pati itong roof finish. Okay, sige. Let's resume at 11:35. Okay.
Okay, sige class, let's continue. So our next topic will be roof finish. So let me just give you a brief background with this. Teka, I'll just check if I have notes from other class pertaining to roof finish. Kasi estimate tong slide na to. Let me just check lang. Anyway, I think straightforward to. So with the roof finish, so there are other types of roof or there are multiple types of roof that are being used. Sa siguro we will be having a separate discussion with that, presenting to you the other types of finishes. Pero I will just focus for today's topic in terms of the estimate. Um so just to give you a brief background of the roof finishes, ipakita natin dito. Ayan, so iba't ibang klase kasi yung available na roof finish. So can be made out of tiles, shingles, and so on. Okay? Or yung common is yung mga metallic roof or yung metal roof. Okay? Now, so we will just have a separate discussion with that one pertaining with like eto. Yan, pwedeng shingle, pwedeng slate, pwedeng naka-tile, ayan, or pwedeng yun nga, yung naka metal. Pero in terms of the metal, okay, let's just discuss for today's topic yung corrugated GI, okay, or yung corrugated roof. Pwedeng GI, pwedeng aluminum, or pwedeng galvalume, pero in a way, yung corrugated GI sheet, ito kasi yung commonly available sa hardware. Yung yero, kung tawagin natin, yero. So ito yun. So meron din kasi ganito yung nakaparib type na ganyan or this one, pero baka iba lang yung formula niya in terms of the effective lap. Okay? So ang importante dito whenever we construct or estimate then later yung ating um roof finish is that normally we set a lap para may dugtungan sila. Kung ito-drawing natin yan, teka, I think this one, I will just drop it in the chat box. Delete na natin. Okay. So sabihin natin meron kang bahay na, sabihin natin may truss. Ayan, truss. Mari naka-truss system ka pa. Okay. So kapag gumagawa tayo ng bubong, okay, una, we consider lap. Okay. Kapag naglatag tayo ng bubong from na ang direction pababa, okay? We construct the roof finish or yung yero natin from the bottom. Okay, ganito. Kumbaga nakaganyan tayo. Ano lang, medyo exaggerated lang nakalutang. Okay, on the other hand, ganun din dito. Kinakapalan ko lang para mas makita. Ayan. So, nagsisimula yung latag natin. Kahit anong klaseng finish to muna. Pwedeng GI, pwedeng shingles, tiles, and so on. Lagi nagsisimula sa baba, pataas. And then may overlapping. Kasi hindi po pwede na kunwari ito yung yero mo, tapos yung kasunod, kadikit. Pag umulan, papasok yan dito. Okay? So ngayon, kapag ganito yung system mo, pag umulan, bababa lang yan ng bababa. Okay? So, yan. So, ang tawag dito, lap. At least sinasabi ko na it may varies kasi depende kung anong klaseng roof finish. Pero yung example ko na ipapakita sa inyo is for the GI, yung pinaka
commonly ginagamit or available sa hardware. So nagbabari to yung lap. Pero normally meron tayong mga lap set on this one. So ito yung mga laps. Now, ito yung latag sa taas. Tapos on the pinaka top, so we add yung ano to, yung ridge natin dito. So meron din tayo diyang yero na nakalap in between. So para siyang kung idodrawing ko ng hindi exaggerated. Ayan. So pagdating mo dito sa taas, kunwari ito, diba may yero ka dyan, may yero ka dyan, hindi dito na nga lang sa pinaka-top. Yan. So, para pag umulan, hindi papasok dyan, syempre di mo na yan pwedeng i-lap kasi pinakadulo na. Meron tayong nakaganon. Yan. So makikita nyo yan sa mga bubong. Ito yan. Ito. Yan, yung dito. So normally may mga makikita kayong ganyan. Okay? Ito, yan. Ito naman iba yung material na ginamit. Pero for this one, ayan. Ayan. Okay? So naglalagay tayo ng, ano nga ulit tawag dyan? Ng yung ridge natin na GI. Okay. Going back muna pala dun sa drawing. Ayan. So ganyan pa cross section. Pagka may top view, kunwari ito yung crest or yung ibabaw or nandito yung ridge, yung pinaka-top. Tapos the direction of the flow goes there and goes here. Kunwari naka dos aguas lang, sisimplihan lang natin. So, eto dos aguas, ibig sabihin, dalawa lang yung bagsak ng bubong. 4 aguas kapag four sides ng bubong ang flow. Yan yung mga nakaganyan. Yan. Normally, hindi na masyadong ginagamit tong 4 aguas kasi maintenance wise mas mabusisi lalo kapag tsaka kailangan skilled masyado yung gagawa nito kasi pag hindi itong ridge na to tsaka yung pagka nag-cut ka ng yero tsaka paggawa nung truss niyan or kung purlins lang kailangan sanay talaga yung gumagawa, if not pwede mag-leak kasi yung bubong pagdating sa ganito. Kaya mapapansin niyo sa mga bago subdivision ganito yung bubong nila. Tsaka mas simple, mas madali din iyan. Pero anyway, wala naman nagbabawal dito pero more on lang, dapat yung gagawa nito is marunong talaga. Yung latero na makukuha. Okay. So going back with this, if you're going to lay naman, 'di ba, as I've said, 'di ba, magsisimula ka sa top, medyo lakihan ko Ayan. Tapos next is dito. Ganyan, 'di ba? Pero bago ka pumunta sa second level, sa taas, tatapusin mo muna lahat ng horizontal. So ngayon, nakalap din sila. Ganyan. Okay? So meron ka ding tinatawag ditong lap. Ito. Yan yung lap na i-discuss ko later. So may lap din dyan. So again, para may interlocking, hindi kasi din po pwede na yung yero mo ay nakadikit lang. Pag umulan, papasok din yung tubig. Okay? Ayan. Now, going back, so let's discuss yung pag-estimate natin ng yero all throughout with the land. So puntahan na natin yung presentation. Okay. So first, for the standard corrugated GI sheet, so we have these sizes. Normally naka-fit, that is 32 inches yung lapad, yung width ng yero, and then nagbabari sa length. The length starts from 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 inches. Okay? So, if you're going to estimate it later, you need to check what's available sa hardware. And then, yun yung magiging basis nyo for the estimate. Pero that's for another
topic yung magko-canvas kayo sa hardware kasi that's for QS na. But anyway, just to have you an idea with how we do these things, the estimate of this, take note that yung length ng ating, or yung width pala rather, ng ating yero is 32 inch or 0.81. The effective width is 71. So, anong ibig sabihin yan? Ito yung yero. Okay? Kung ang length mo is 0.81, width pala, tas may length ka na nagbabari. Pag nagpatong ka ng yero dyan, dito, ayan. So, ang effective width mo na lang ngayon is this one. Ito na lang yung effective width mo na 0.71. So, inileles natin yon yung lap. Ito kasi lumalabas yung lap, diba, na that's 0.1 doon sa coverage. Kung ang i-cover mo is this total length, so ang i-divide mo yan sa effective width mo lang na 0.71. Okay, yan yun. Balikan natin to. Ayan, so ito yon. Sa effective lap naman, magsusubtract ka lang either 0.25 meters or 0.3 meters. So, pili ka lang sa dalawa. Okay, kung anong papagamit mo. Normally, 300 ang ginagamit kasi masyadong maiksi itong 25 eh. So, gawin mo ng 300. Pero again, sa actual, you can do both or any of these two. Kunwari, kung mas makakatipid ka ng isang yero, di 25 mo na. Kung parehas lang din, i-3 mo na. Ganon. Again, case to case. Pero if you're going to use 0.25 meter, ililis mo lang ito doon sa standard length na mabibili mo. For example, if you're going to use 1.8, kunwari yan yung bibilin mo, or the 6 inches, 6 feet rather, na available sa hardware, for example, then ang magiging effective length niya will be 1.55 kasi ililes mo lang yung lap na kino-consider mo. So, anong itsura niya sa drawing? Kung yung kanina, 'di ba, ito, example, gawin natin blue. Okay? Sabihin natin, ito yung 0.81. Ito yung length. Sabihin natin that is 1. 6.8 ba yun? 1.8 meters. Now, kapag nagpatong ka na papunta dito sa taas, ganyan yan eh. So, eto, pag nagpatong ka dito, di ba? So, lalabas na yung ating effective length ngayon dito is 1. Sabihin natin 1.5. Let's say ang lap natin dito ay 0.3. If you're going to consider this total length ulit. Sabihin natin length along x na lang, tapos ito along y, for example. So, i-divide mo ito sa 1.5 para makuha mo ilang piraso ng yero ang ilalatag this way. Ito kasi kanina, itong length along this side, iaano mo siya along that way. And take note, yung length dito, hindi siya ito. Hindi yan yon. Yung half ng truss, ito, hindi yan yun Ito, sabihin natin, let's say this is A. So, ang sukat nito A. Then, ito yung A. So, hindi yan yon. Hindi yan. Inuulit ko, hindi yan. Yung TL na to, na along that way is parang yung hypotenuse. Kasi ganito kahaba yung paglalagyan mo eh. Okay? Take note, yung iba, negligible lang yung difference nung dalawa.
Pero take note, meron pa rin kasing 'di ba yung ibang mga bahay na ang tataas talaga ng truss. Okay, yung tipong naka-truss talaga sila, hindi lang sila naka-purlins or naka-rafters sa ano, ganyan. So kapag ka ganun ang cases, basta ito yon yung kailangan mong i-compute. Kailangan mong i-divide, not this one. Okay, etong side na to, yung pa-diagonal. Kasi diyan nakalatag yung yero eh. Okay. I hope clear yon. So yun yung lap na yon. So going back with this again, if this is 0.25, so 1.55 to. Basically ganun lang kasimple. Now, aside from that, for every thickness, for every length, okay, na mapipili, meron pa yung corresponding thickness. So, we identify that, or we ano to? We identified the thickness through gauge number. Pag sinabi nating gauge, so ito yon, that's 31, 26, 24. As the value of the gauge go down, lumalaki ang thickness, kumakapal. Okay? I hope clear yun na. The more na mas mataas ang gauge number, the more na mas manipis ang yero. The more na mas maliit ang gauge number, the more na mas makapal ang yero. So, yan yung mga standard na thickness ng yero. Okay? I think ngayon may mga lumalabas ng thickness ng yero na hindi pantay. For example, doon sa effective length, nandun lang ang makapal. Kunwari, bumili ka ng gauge 20. Okay, so that is 1 mm thickness. So, ang 1 mm thickness lang, no, yung iba ha, hindi ko nila lahat, is etong side lang na to. Yung effective na 1.71. Pagdating sa lap, medyo manipis. Ang sabi kasi nila, pagpapatungin mo naman yung dalawang yero, kakapal dun sa side na ano. So, para hindi siya masyado makapal. Okay? So, parang basically, ganun yung thinking nila ng manufacturer tsaka ng ano. Well, mas mura ng konti kasi syempre in terms of the raw material na ginamit sa yero, medyo nabawasan in terms of its volume ng ng ingredients to form that that GI sheet. Okay? Pero anyway, with the discussion on the gauge itself, so pero yun, ito yung ating mga thickness. So kapag bibili ka sa hardware, aside kunwari sa size ng yero na bibilin mo, standard lang naman yun. Basta mong bili ng yero, anong haba? Sabihin mo. Then, ang next time tatanong, anong gauge? So, or ikaw magtatanong anong gauge yung available. Okay, baka piliin nyo, gauge ano na lang, gauge 31. Para mas maganda. Hindi, mas manipis yun. Okay, so hanggang pababa ng pababa. Yun lang, the more na tumataas ang thickness, di ba, nagmamahal. Siyempre, mas mabigat yon in terms of the raw material na ginamit doon, mas marami, tsaka mas makapal. Mas makapal, mas matibay, mas matagal mong gagamitin. So, you weigh that whenever you purchase a GI sheet. Isipin mo, gaano ba katagal dapat yung paggagamitan, lifetime ba dapat? So, mag-invest ka na sa mas mahal. Okay, I think ganun din naman on other aspects of life, 'di ba? Kapag ka bumibili kayo ng gamit, check mo magkano budget. Ano yung pinakamaganda na kaya ng budget ko? Kasi gusto ko pang matagalan. Lahat naman tayo gusto kung ano yung pinakamahal, 'di ba? Kaya lang given na meron tayong certain budget, you also check that with your budget na ito lang yung kaya ng budget ko, pero ito yung the best that I can afford under my budget. So, yun yung ipagpapatuloy mo sa pagbili ng any material, di ba? Okay. So, let's go with the formula. So, tulad na sabi ko kanina, the length of the roofing or yung length ng roof, yung along X, you just divide that with the effective length of the roof. Ang effective length of the roof, as I've given to you sa example, that is yung length na market size, for example, yung 1.8, di ba? You less that with the 300 mm lap. So, yun yung effective length. Yung width naman, or yung length along Y, along Y ba yung sinabi ko doon sa example? Tama, along Y, ito. Width din yan.
Okay, parehas lang yan ha. Okay, ito yung hypotenuse na sinasabi natin. So, you divide that sa effective width na 0.71 kasi 100 mm yung lap natin. So, ang mangyayari, makakakuha ka ng sagot. Yung number of pieces required, parehas yan. I-multiply mo silang dalawa para makuha mo yung total number of pieces. So, ano yung analogy dyan? So, just imagine dito, di ba? Yung length, yung unang formula, yung length, i-divide mo yung length, ito, i-divide mo sa width, rather, width, ito. So, ito yung, ito pala, sorry, yung i-divide mo sa 0.71. Okay? Kasi ito lang yung ano yung kailangan mo dyan eh. Ulitin ko yung sinabi ko kanina dito yung length, yung along x, i-divide mo yan sa effective width, baliktad pala to. Width, ito length. Yan. Or sabihin natin dito ito yung hypotenuse. Okay? Yan, para lang clear. Okay, so bakit ganon? Yung length kasi natin na along x, natin dito, along x, para lang, kasi ito, hypotenuse along y. Ito yung kanina, di ba? Ayan. Kasi, yung length na to, i-divide mo sa 0.71 dito, 0.71 na susunod, and so on and so forth. Okay? So, makakakuha ka ilang piraso yung nakalatag along here. And then, ito naman, yung hypotenuse natin, or yung width, i-divide mo sa effective length. Kasi, pag ganito yung ano natin, ang kino-consider natin dyan is this one. That's the effective length, di ba? Tama ba yun? So, with that, makakakuha ka ng yero along this side. Kunwari, 3 yero magkakapatong along here, tapos dito, mga 10 yero along that. So, in a way, you have this side and this side, i-multiply mo lang silang dalawa para makuha mo ilan sila in total. Yun yung concept. That's the reason why, dito sa formula na to, we multiply the number of pieces required nung parehong direction para makuha yung total number of pieces. Okay. Ang gawin nyo dito, if you come up with the answer here, you round it up na. Kasi hindi ka naka-round up dyan. I-round up mo na yan. Ganon din dito. Tapos makukuha mo na yung sagot dito. Okay? Now, let's go with the yung plain GI. Yung yero na flat na pag binibili mo naka-roll. Okay? So, yun yung parang pinupukpok para maka-form ka ng mga flashings, ridge, ridge roll, hip roll, valley roll. Ayan. So, or yung iba, pwede kang bumili ng intended na para dyan sa lahat ng yan. Pero ang concept naman yan, ng lahat ng yan is that yung length ng paglalagyan mo, you just divide that sa length, sa standard length na mabibili, less yung lap. Ang lap natin dito is 300 mm. For example, dito sa dinrawing natin, maglalagay tayo dito sa tuktok. Okay? So, kung hindi kayang i-cover nung ng mabibili mong material yung length, so maglalap ka lang. For example, hanggang dito lang. Sabihin natin 8 feet. 8 feet ba yung standard length na nandun? Ayan, 8 feet yung standard length or that's 2.4. So, kung maglalap ka, di ganun lang din yung concept. Yung total length along X or this axis, you just subtract yung market size length ng effective length. So, if this is 2.8, so this is now 2.1. Okay, tama ba yun? Yan. Tapos, ito naman yung ating lap na 0.3. And so on. Okay? So, mas madali dito kasi medyo malaki yung haba. Kumbaga, mas konti mako-compute mo. So, once na yung compute value, you just round it up. Okay, kaya dito, length minus 2.1, over 2.1 lang. Makukuha mo na yung pieces required. And then, round up. Okay? Ganon din kapag hip, valley, or flashing. Kasi dito sa mga side na to, lahat sila lateral eh.
pahaba naman eh. So, same lang din yan. Now, if you're gonna go naman sa gutter, alulod. Okay. Ganon din ang dito naman ang lap naman natin 150. So, if you have gutter dito, kulay gamitin natin green. Okay? So, kunwari, yan. So, hanggang dito lang yung kaya ng 2.4. Tapos, lap ulit. Okay, pero ito mas maliit lang yung lap. Okay? So, lumalabas, if that's 2.4, this is 2.25 kasi 150 lang naman. 50. Ayan. I hope clear tayo dito. Okay? 2.25 plus 1 point at saka 0.15. Ayan. Kaya siya 1 over 2.25. Take note lang class yung lap. Madali naman siya eh. Parang lang siya, standard length minus lap, standard length minus lap. Parang ganun lang naman yung concept lagi ng formula natin. Okay, standard length minus lap, standard length minus lap. Ayan. Then, lastly, kapag ka GI naman ng flashing, okay, for firewall, ayan. Okay. So, dito, ganun din, standard length minus lap. Kunwari, meron tayong firewall dito. Tayong firewall. Oops. Ayan, kunwari may firewall tayo dyan. So, maglalagay ka ng flashing. Yung flashing na yan, yun yung kapag ka nakakita kayo ng yero. Kunwari, ito yung firewall. Tapos, ito yung ridge nung bubong. Kunwari, ganyan, yung bubong. Tapos, nandito yung ridge roll. Tapos, ang direction niya pababa. Yan yung mga makikita nyong ikinakabit na nakaganito. Yan. Nakaganyan yan. Kasi para pag umulan, hindi papasok yung tubig dito sa kanto na to. Okay. Wag na wag kayo magpapalagay ng alulod dito. Diyos ko po. Yung iba naglalagay. Pero dapat wala. Kasi may alulod ka naman dito eh. Palagyan nyo na lang nito. Habaan nyo na lang para hindi para hindi pumasok yung tubig. Pero anyway, yun. Going back with this. So, standard length, ay yung length pala na paglalagyan or kung gaano kahaba. Ito, okay? Yung pag ganon, yung para nakapadiagonal or basta kung gaano kahaba yung dapat lagyan. Hindi lang siya yung A na to ha. Minsan itong side na to. Minsan yung A din pero you check the actual length. Okay? Yung length over yung standard length minus lap. Ang lap natin is 100 mm. Pero dito may times 1.5. Yung 1.5, it is a factor of multiplier to cover the upper end of the roof, the adjoining side and top of the firewall. So, ibig sabihin yan is ito, para ma-consider natin itong pataas na to tsaka ito. Okay? Kaya may times 1.5. Yun. So, any question bago tayo pumunta sa example? Wala? O, simplihan lang natin yung example natin. Ito, isend natin dito. Wala akong example dito sa slide. Ang example ko is idodrawing na lang natin. Okay. Let's say meron tayong bahay. Simplihan natin. May bubong. Ayan. Okay? Tapos, let's say, yung building footprint sa loob Yung building footprint is, sabihin natin, ito ay 12 meters by 8 meters. Tayo na natin yan. 12 by 8. And then, yung sa truss niya, okay, meron tayong 1:8 slope. Okay? Ang slope natin is 8 units
per 1 unit. Yan. 8:1. So, okay. So, bilang, let's compute for the, ilang pirasong yero, roll. Wag na yung, yero, roll, tsaka gutter. Yung flashing sa firewall, kapag may firewall. Sa example natin wala. Pero, times 1.5 lang naman yun eh. Pero basically, same lang. So, kunin natin yung GI muna. Okay. So, sabihin natin na yung naka-overhang is yung overhang natin 1 meter. Okay, so lalabas dito that is 14, di ba? Okay. So sabihin natin yung length over effective width muna. So the length is 12 plus 2. Okay? Kunin natin 12 tapos both sides may 1. Over 0.71. Okay? Or 0.81 minus 100 mm. So, ilan siya? Pwede kayo mag-compute sa end nyo ha. Tapos sabihin nyo kung may mali ako dito sa i-input ko. So, that's 19.72. Okay? 19.72. Okay? Ang haba naman ng yero. Pag ganun. So, 19.72 times, wala mo ng times. Okay? That is 20 times 2. Ay, mamaya na yung times 2. Kasi both sides eh. Sige, mamaya na yung times 2. One side lang muna. Tapos, width over effective length. Anong width natin? Hindi ba ang width natin is that is ito ay lumalabas. This is ilan? 8 plus 1. So that's 5. Tama ba? Kasi 4 kalahati tas overhang na 1. That's 5. Now, if our slope is 8:1, so ilan siya? So hindi ba that is 8/5? So pagka nag-ratio in proportion tayo, that is 1/8. Yung height natin over 5. Kunin pala muna natin yung height. Tapos tsaka natin kunin yung hypotenuse niya. So that is h is equals to 5/8. Diba? Tama ba yun? Times 1. Yan. So the answer is 0.625. Yan yung height. 0.625. O yung hypotenuse natin equal square root of 5 squared plus 0.625 squared. Sige nga class, paki-compute. Kasi ito lang gamit ko eh. Tingnan natin kung makukuha ko. 5. Type nyo naman tas yung sagot para lang ma-double check ko kasi baka may mali ako dito sa input. Naka-calculator lang ako sa sa computer. Paki-solve naman ito sa mga calculators niyo. Just to double check kung tama yung makukuha ko. 5. Ayan. 5.04. Ito ba yon? Paki-confirm naman class. 4 meters. Hello, nandiyan pa ba kayo? Okay, sige. Thank you. Sa sumagot. So that is 5.04. So we use that here 5.04 over
Okay, ano ba yung effective length? Sabihin natin, we use 0.81 by, ano ba yung pinakamaliit available sa market? 1.8. 2.1 na lang gamitin natin para may iba. 2.1. Then, ang gauge natin ay, although hindi naman nagmamatter yung gauge. Sa presyo lang yung nagmamatter. Sabi natin, gauge 20. Okay. So, that's 2.1. Tapos, ang lap natin, sabihin natin, minus 0.3. Yan. Pwede 0.25 or 0.3 ha. Pero if mas maganda 0.3 kasi sabihin, mas mahaba yung pinapatong mo. I-divide natin to sa 2.1. So that is 2.4. Tingin ko, mag-multiply na ako dito. So that's 40 yung kanina. Ito, kung mag-round off kayo, magiging ano yan, di ba? Magiging 3. Tapos, times 2, that's 6. Pero kung mapapansin nyo, yung decimal niya hindi pa umabot ng 0.5. So, dito papasok yung judgment nyo. Sa actual ha, na gusto ko din i-apply nyo sa exam, yung judgment na, pag nag-round up ba ako dito, tama na bang mag-round up ako dito or hindi? Kasi, if you're gonna check this one, 0.4 lang siya. Ibig sabihin, wala pa sa kalahati ng isang yero yung kailangan. Pag ni-round up mo, 0.6 ng yero ay sobra. Na ibig sabihin, pag lumipat ka sa kabila, pwede mo pang magamit, di ba? So, I would suggest dito, pwede ka mag-multiply sa 2. Ito case to case to ha. Ito, kung mapapansin nyo, 0.72. Or meaning, yung sa isang yero, 72% lang or 72 lang nun yung gagamitin mo. May sobra kang 28. Dito kasi may sobra kang 0.6. So we don't want that too much wastage. So pwede mong gawin, i-round up mo sa 2.5 times 2 or dito mo na lang din siya i-round or i-multiply ng times 2, that is 4.8 or that is 5. Take note lang sa case to case to, titingnan mo kung ano yung logical. For example, dito, lumabas 9.2. Eh baka mas maganda pang i-multiply mo na kagad sa 2 pang both sides or pwede mong himayin later on para mas maliit yung ano. Okay, so sa ano naman yon, if you want to simplify further yung actual computation nyo. First siguro sa exam, we will just stick with what the formula says na round up kagad. Okay. Pero yung tong pinapakita ko sa inyo kapag sa actual, kung gusto mo pang pababain. Pero sa exam siguro ito pwede niyo tong i-round up to 3 times 2, that's 6. Pero dito as you can see, 'di ba? Pwede pa siyang ma-lessen up yung ating wastage. Kasi sa actual kapag nag-ano kayo na canvas kayo ng 6 tapos 6 yung binili niyo, sayang naman yung isang yero. Okay? Or baka yung iba sa inyo mag-isip, bakit pa tayo mag-iisip pa ng mas mura kung sa exam pala pwede mag-round up. Sa exam lang 'yon. At the end of the day, what I'm trying to share with you dito na later, pag natapos na kayo sa subject, pwede nyo siyang ma-apply sa actual. So, para ganun yung maging thinking nyo. Teka, pwede pala natin pamarahin yan. Okay. Kasi medyo mahal din ng yero. Parang nasa 1,000 mahigit. So, savings na rin yan. Okay? So, with this, you just multiply 40 by 5. So, kailangan mo ng 200 pieces. Okay? Na GI. Okay? Sheet. Okay? Yan. Next, punta na tayo sa ridge. Ridge lang naman meron dyan, di ba? Tsaka gutter. Tama ba? Nandito yung ridge. Pagka binigyan kayo ng isang problem, pag sinabi solve the roof finishes required, so titingnan nyo ngayon, ano ba yung mga kailangan? Kailangan ko ba ng flashing? Kailangan ko ba ng ridge roll? Kailangan ko ba ng ganito, ng ganyan, and so on. Okay? So, by just looking, alam nyo kung ano yung kailangan.
Ayan. So, doon muna tayo sa blue. Sabihin natin si Ridge. Okay. So si Ridge naman, for the Ridge, ano yung length natin? Total length is 12 plus 14. So, di ba that's length over effective length. So, that is 12 plus 2 over, ano standard length natin is 2.4 minus, ano sabi dito? Si Ridge ay ililis mo sa 300. Ayan. 0.3. So, the answer is 14 over 2.1, 6.67. 67 or 7 pieces. Oops. Okay? Now, punta naman tayo kay gutter. Okay? Si gutter, ganun din. Length over effective length. So, 14 ko na lang over 2.4 minus 0.15. So, saan nanggaling yung 0.15? Sa dito. Ayan, gutter. 0.15 ng effective, ano niya, ang lap niya. Parang may mali dito. 2.25 yan. Ayan. So, the answer is, wag natin. 14 divided by 2.25, 6.22. 22. Dito, mag-round, ano na kayo, sa actual, mag-multiply na kagad kayo kasi sobra yung isa eh. Marami pang sobra eh. So, times 2, that is, 12.44. 2. 12.44 or 13 pieces. Yan. Okay. I think okay na yan. Paste natin. Okay. So yan, ganyan lang mag-compute ng Take note lang yung mga effective length. It varies naman. Class, yung effective length na yan, that's the minimum. Kung gusto nyong pagpatungin kumapal ng kumapal, bahala kayo. Sayang nga lang yung material. Wala namang magbabawal sa inyo. Pero yun lang, wag lang kayong lalampas beyond that or paiiksiin nyo pa kasi baka ma-compromise yung dugtungan. Anong mga possible na pwedeng mangyari? Una, kapag masyado maiksi, okay? So ang tendency nun, kailangan yung yung pamakuan kasi tawag dito una tatama doon sa lap kasi kailangan mong iwipa ako. Pangalawa, kapag masyado maiksi, baka mamaya pumasok yung tubig, pwede ding pag may gumagawa dong tao since masyadong maiksi, pag natapakan, masira, lumusot yung paa kasi masyadong maiksi yung dugtungan and so on. So yun yung mga possible na pwedeng mangyari kapag mas maiksi yung lap. Okay, pero kung makapal, walang problema. Ano lang talaga, sayang sa pera. Okay? Any question? Wala? Sige, class. If you don't have any more question, let me just stop the recording. Then,